Ayun guys, welcome sa aking diorama vlog na parang podcast. Ayan, I'm James, syempre BSed Science. My diorama is renewable energy, wind, solar, and wave energy. So syempre sinimulan ko muna ang lahat sa pagpe-prepare ng mga aking mga gamit, mga things na kailangan ko sa aking diorama. Ayun, syempre, ayan, sinimulan ko muna talaga ang lahat sa pagkikreate ng aking backdrop, para sa aking diorama. Ayun, syempre yan ay panggulo na pusa. Ayan, una masaya pa ako dyan pero may iris na ako dyan later on. Ayun, inuna ko muna talaga dito yung platform ng paglalapag ng mga renewable energy sources ko. Kaso may nanggugulo talaga, hindi talaga ako makapag-focus dyan. Ang kulit-kulit talaga. Ayun, kaya natagal din ako magpasa. Huy, puro reason. Ayun, but anyways, ayan. Sinimulan ko muna syempre after nung sky is yung land naman na magre-represent of course yung paglalagyan ng house na gagawin ko later on. Ayan, so inuna ko muna talaga yung solar power or solar panel ko na renewable energy siya. Ayan. So what the solar panel do, it has yung PV na tinatawag natin or yung photovoltaic cells na tinatawag natin na nagko-convert ng sunlight to electricity. Kaya siya na-utilize So ayan, sinama ko siya pintan and gawa ng support syempre para tumayo siya mag-isa. Ayan. So after that, syempre sinimulan ko na rin mag-trace for my next renewable energy source which is yung windmill. Ayan. Ginupit-gupit ko na rin siya para syempre madikit ko na rin and to create my windmill. So yung windmill, meron ka siyang tinatawag na mga wind turbines na nagko-convert ng wind energy, yung kinetic energy na nagmumula ron into mechanical energy. Mechanical energy mechanism lang naman siya into form, to form yung electrical energy. Kaya nga siya tawag ng energy resources, So yun ang ginagamit or so that's how it functions. So syempre right after that, sinimulan ko na rin ang pangatlong energy resources ko which is yung wave energy. Ayun, pero may nangyari, may ibang energy, may dark energy force na bigla na lang tumalon at nalaglag. Pero syempre tuloy lang ang buhay. So sinimulan ko na yung paggawa dyan ng float na tinatawag, yung float na kadalasan nakikita nyo to typically sa ocean. Alam nyo na to guys, pag nakita nyo itong gawa ko, ma-recognize nyo guys. So wave energy naman harnesses yung kinetic energy ng waves, same as the windmill from kinetic energy to mechanical system nun and directly to electricity. So ganun siya nangyayari. So ayan, next naman gumawa na ako ng arrow dyan syempre para sa solar panel yan, alam niyo na yan guys. Then gumawa ako ng bahay syempre to represent yung utilization ng ng energy resources na ginawa ko. So ayan, pinatibay ko siya gamit yung popsicle sticks. Though hindi ko na siya na-videoan kasi nga na full storage na ako that time. So ayun na, syempre information lang about renewable energy. Actually meron tayong 7 renewable energy. We have nuclear, hydroelectric, yung wind na meron tayo ngayon, yung biomass, geothermal, solar and wave na ginawa ko ngayon. Wind and solar and wave lang talagang ginawa ko kasi yun lang yung kaya ko talaga actually guys. Pero ayun, we have that to inform you guys na meron tayong 7. So importante ang renewable energy kasi nga ito yung lumalaban or nagpapababa ng greenhouse emission na nagmumula nga sa paggagamit or pag-utilize ng mga fossil fuels na nagkakos ng carbon emission na yung carbon dioxide and monoxide which is harmful talaga sa ating ozone layer. Doon nangyayari yung tinatawag nating greenhouse effect, kaya nga sila greenhouse gases. So what happens is yung entrapment na nangyayari, natatrap yung mga UV rays na pumapasok sa atin that came exactly from the sunlight sa init, kaya natatrap siya dahil nga napakasin na ng ating ozone layer sa mga ibang parts. So once na pumasok siya sa mga part na yon, then nag-bounce back lang mangyayari sa kanya kasi may mga part na hindi pa ganun katin. So papasok siya, then hindi siya makakalabas, which causes yung global warming na tinatawag natin. So ganun siya guys. So yan, gumagawa ako dyan ng bahay ni Patrick, pero yan ang patungan ng windmill, don't get me wrong. Ayan, ganyan siya. And release ko na dyan ng bahay and yung windmill para makita ko na itsura. But syempre wala pa tayong dagat. Paano ba tatawid yung ating wave energy kung walang dagat? So ayan, ganyan ko siya ginawa. But a fact lang about sa wave, So how does wave happen? Kasi merong tayong tinatawag na gravitational pull, which is yung katakan na tinatawag natin ng
Earth, hinahatak niya yung moon, hinahatak niya yung Earth, kaya it causes yung movement at tinatawag natin. So that's why wave, yung phenomena ng wave occurs, kaya siya nagkakaroon ng wave dahil nga sa movement na yon. So till now wala pa rin nananalo, pero wala naman sana manalo para walang sumabog na mundo, so ganun naman yan. At syempre, dinikit ko na rin dito yung aking malupitang ilaw. Yun na lang talaga nagdala nito guys. Actually, ito na lang talaga yung nagdala ng diorama ko. Pero syempre, bakit ko ba nilagyan ng ilaw yan o magtataka iba? Ba't ko nilagyan ng Christmas light yan? Pasko pa dahil ba bare months na? No, syempre ito yung yung kumbaga product ng aking energy resources. So yung light syempre from electricity siya, kumbaga yan, ganun siya. So ayan, tuloy-tuloy lang, gumawa rin ako syempre para hindi naman masyado maging dull yung ko, dull siya, pero yun, dilaban ko naman, gumawa ako ng puno. And of course, yung kulay karton, ayaw ko naman ng ganyan, nagmix ako ng colors, mix ko dyan yung red, yung yellow and green to create yung color na brown para sa puno. So nilagyan ko rin siya ng sandalan para di siya matumba. And then syempre nalayan ko rin ng mas heavy na kulay ng brown yung bahay, syempre para hindi siya kulay like kakulay talaga mismo ng ng popsicle sticks. So ayan, kinalayan ko siya na mukha siyang varnish, pero yan, paint lang talaga yan guys. Yan. So yan, finalize ko lang din. Dinikit ko na rin yung solar panel doon sa taas, kasi syempre wala namang solar panel na nasa ibaba ng bahay, kaya dinikit ko siya sa bubong. Ayan, so ganun siya. So ayan, minanggugulo na naman as always. Kanina tumalo na naman yun sa video, akala niya di ko siya nakita. Hindi ko na rin pinansin kasi nag-state ako ng information. Ayan, so ayan, dinikit ko na rin yung mga lighting. So ayan na naman, ito na, nag-aaway na naman kami dyan sa background dyan, nag-aaway kami sa napakakulot niya talaga. So ayan, dinikit ko na rin talaga yung Christmas lights, yung mga ilaw ko. Then finalize ko na yung pwesto ng mga things na meron ako dyan. Yung bahay, dinikit ko na yung LED lights ko, dinikit ko na. So ayan na itsura na. Yun, nagliliwanag ang buhay. Parang Meralco lang. Gumagalong-galong pa, tinatanggal-tanggal yung mga glue stick. Ayun, so ayan, na rin ako ng letter cut para sa syempre yung title. Ayan, ganyan siya, renewable energy. So ayan na, kukulayan ko pa yan na tingin ko okay naman, I think I cook naman, guys. Ayan, ganyan siya. So ayan, tinulayan ko na rin, or tinapalang ko na rin syempre para di naman siya box ng biskuit, ayan. So ayan yung switch ko guys. Ayan, may pintuan pa talaga, para hindi makita. Joke lang. Ayan, yun na yung final guys. Ayan na yung final form ng aking diorama. So renewable energy na merong tatlong energy or renewable energy sources, yung wind, yung solar, and yung wave energy. So ayun lang naman guys, I think that's it naman. That's a wrap na actually. Hindi ko na masyadong hahabaan ng video dahil ang ganyan lang naman talaga na record ko. So guys, thank you for watching, and I hope na natuto kayo, and of course nag-enjoy kayo sa panonood ng aking diorama vlog. Goodbye and thank you.